Ngayon, pag-usapan naman natin itong inventory dashboard. Okay, so meron tayong 6 na tabs dito. Data validation, stocks in, inventory, orders data, and stock status. So yung orders data natin, itong mga data dito nanggagaling to sa Facebook. Okay? Na pinadala kay accounting, dumaan kay CEO dashboard. At ngayon, nandito ngayon sa may orders data sa inventory sheet natin. Okay? Dahil meron na tayong data dito, pwede na tayong gumawa ng report regarding dun sa mga data na kailangan natin dito. Like example, dashboard. Gusto natin malaman kung magkano yung beginning inventory. Beginning inventory, ito yung mga item na nandyan sa warehouse ninyo. Ngayon, bago nyo gamitin itong dashboard na to. Okay? So, pagka mag-i-encode na kayo pagkagamitin nyo na itong dashboard na to, kailangan bilangin nyo muna kung ilan yung inventory ninyo sa warehouse para ma-encode ninyo dito sa dito nyo ilalagay. So, eto, naka-automate na to. Pagka nag-fill up kayo dito sa my CEO dashboard, pag nilagyan nyo ng mga to, automatic na rin na magkakaroon dito. Okay? So, bilangin nyo na ngayon kung ilan yung inventory. Yan. Pag nabilang nyo yan, bilangin nyo rin kung ano yung mga damage para makapag-generate ito ng report kung ano yung mga stocks na pwede nyong isama dun sa bilang ng mga stocks na pwede nyong i-release o isama sa pagpapack ninyo. Okay? And then, ito naman, total stocks received pag may dumating na stocks. So, dito rin nilalagay sa may inventory stocks in. So, dito. So, pag nag-fill up kayo dito sa my CEO dashboard ng mga details, meron na rin to. Okay, naka-formula na yan. For example, may dumating na stocks ngayong 25 October. So, dito kayo maglalagay ng date. So, take note yung date, dapat pag click nyo, double click nyo, dapat lalabas ito. Pero pagka naglagay ka rito, like example, 5 Sep. Ganyan lang yung nilagay ninyo. Pag dinouble click nyo, lalabas itong calendar nito. Okay, yon. Pero pag hindi siya lumabas, copy nyo na lang to, then paste nyo rito, then saka nyo baguhin yung petsa. Okay? Kasi pag hindi nyo ginawa yun, ang mangyayari, hindi niya i-count yung number na ilalagay nyo rito. Okay? Example, may dumating yung Regius Plus, 1,000, then automatic na madadagdag dito. Okay? And then, ito yung total stocks received na to, multiply ito ng product cost. So, yung total product out, ito naka-connect din ito dun sa inventory na dun sa natin sa Facebook. Ito naka-0, data validation N171, data N1. So, naka-0. Okay. N171. Okay, so double check ko na lang to. Okay. So, total product out, N171. Teka lang. Data validation, N1. N. Meron naman. Okay, double check ko na lang. Okay. Double check ko to. Okay, so yung total damage stocks, so maka-count na rin niya, pati yung remaining stocks. Okay, dito lang yan sa data validation. So, eto mga to, naka-automate na rin to once na nag-fill up kayo sa CEO dashboard. Then eto, naka-automate na rin yan. Kung makikita ninyo, naka-formula yan. Then eto, naka-multiply itong 500 times 65. Ito yung total amount ng alkaline C na nandyan sa warehouse kasi ito ay beginning inventory. Yung stocks received, so mayroon 65,000, so 1,000 times 65 pesos, 65,000. Total out, ito yung mga lumalabas, yung mga na-encode dito, ito yung mga yan. Si double check ko to, kasi baka may problema to. Okay, double check ko yan. And, tingnan nyo natin. 87, June, January 1, December. Check na natin, ilan ba to? Okay, check natin. Okay.
So, 109. Dito, logistics. Search. January 1 to, ano ba yan? Inventory. December. Okay, lagyan natin sa December. Kahit wala pa namang December. Okay. So, delete natin to, delete natin yan. So, tama, 109 yung lumabas. Okay. Yung total quantity ng mga nilabas noong January 1 to December 31 ay 109. So, tama itong itong inventory natin, 109. So, kaya double check ko pa rin. Ito, meron tayong damage dito. Base ito dun sa na-encode dito sa my stocks in dito sa inventory. Ito yun. So, naka-automate na rin ito. So, makikita nyo, naka-formula siya. So, damage value 9 times 65. So, ito yun. Okay. Kaya na-capture niya yung yung damage stocks. 2,900. Ito yun. Dashboard. Ayan, lumabas na rin yung total product out. Naka-0 to kanina, di ba? Siguro nag-update lang siguro. Okay, and then saan na ba tayo? So, yung remaining stocks andito rin. So, yung remaining So, remaining stocks naka-formula yan. So, beginning inventory plus yung received stocks minus yung lumabas minus yung damage. Ito niyo yung mga stocks on hand ninyo na ready to pack. Okay? And ang value niya ay 91,260. Pag i-total mo yan, nasa 443,255. Kaya dito, nakikita nyo yung remaining stocks value dun sa warehouse. So, eto naman, ito yung base dito sa mga numbers na to. So, makikita nyo anong item yung ano yung status yung pinakamarami. Itong orange. Ang orange ay remaining stocks worth kakalaga ng 443,000. Okay? Then, ito naman, ito yung sales nyo for monthly. Pero ito, nakabase ito sa nakabase ito sa product cost, hindi sa SRP. Kasi ito nasa inventory kasi tayo. Okay, ito yung sufficient, yung low stocks, restocks. So, makikita nyo agad kung ano yung mga item na sufficient, low stocks, at restocks. Ganyan yan kasi wala tayong restock. Okay? Lahat ay nasa sufficient at nasa low stock. So, dito sa my stocks in, na-explain ko na to, inventory. So, makikita nyo dito, wala tayong restock na status. So, ito yung kailangan yung bilangin dyan sa warehouse ninyo kapag gagamitin nyo na itong system na to. Ito naman, naka-formula ito. So, automatic na yun, base yan sa i-encode dito sa my stocks in, yung mga dumarating. And yung total out, ito yung lumalabas na nanggaling sa Facebook. Dati yan. And yung damage, ito, manual yung i-encode. Yung remaining stocks, then di kayo maglalagay kung ano yung quantity nito. So, kayo makakapagsabi kung ang alkaline C ba kapag ang item niya, ang bilang niya ay 1,000, siya ba ay sufficient? Siya ba ay low stock or restock? So, kung mabenta itong alkaline C na to, siguro ilagay nyo dyan 2,000 para matatag siya as sufficient. Kasi doon kasi mag-appear dito. So, ibig sabihin nun, kapag ang item ay nasa 1,000 at pataas, mapupunta siya dito sa may sufficient. Okay? Pag mas bababa sa 1,000, mapupunta siya dito. So, yun yung gamit nun. Kapag ang stocks ay nasa 500 to 999, mapupunta siya sa low stocks. So, dito siya mapupunta. Pero kapag ang item ay nasa less than 500 or 499 pababa, nasa restock yan. So, dito. So, dahil wala tayong laman nito, kasi wala tayong walang laman, walang status na restock. Okay, kung lalagyan natin ng restock yan, delete natin to. Yan, merong isa. Pagdating dito, merong isa. Okay? And so, orders data, I think na-explain ko na to. Stock.
status. So, gusto nyo malaman kung ano yung, kasi ito kasi limited lang kasi to. Hanggang dyan lang yan, 51. So, ilan lang to? Ilan to? Nasa 12 lang to. Gusto nyo malaman kung ano yung total na products na naka-sufficient, low stocks and restocks. Ito yun, stock status. So, click nyo lang to. Click nyo yung sufficient. Lalabas yung mga stocks na naka-sufficient. Yung low stock and restock. Okay, so ayan, ito yung kabuuan ng ano natin, ng reports natin about inventory. So kung meron kayong questions, message nila ako. So yung next na video natin, pag-uusapan natin about DTR and payroll. Okay, salamat and God bless. See you on my next video.